May mga umagang ayaw mo na sanang gumising pero kailangan. Duty comes first. Kung nag-aaral ka, tungkulin mo ang mag-aral para sa iyong kinabukasan. At pag nagkaedad ka na, may responsibilidad ka sa mga taong nag-alaga sa iyo at sa iba pang umaasa sa iyo para sa kanilang kabuhayan. At kung may trabaho ka naman at sumisweldo, kailangan mong magpursige upang magpatuloy ang inyong buhay ng maayos at matiwasay. Wala akong ibang hinihiling pa. Ang sabi ng aking ama, huwag kang tatanggi sa grasya. Lalo na kung ito ipinagkakaloob ng buong puso. Hindi ako sakim at kailanman ay hindi naging maramot. Mahal ko ang aking trabaho at may respeto ako sa mga taong pinagsisilbihan ko. For 15 years, I have been happy with my work at sa lahat ng aking katrabaho. Pero sa isang pagkakamali na hindi sinasadya, may isang umaga palang magdidilim at pipiliin mo pang huwag nang magising. Miss Monfero, ang sinasabi mo rito ay wala kang kinalaman sa pagtanggap ni Judge Goles ng pera mula kay Konsehal Manuel? Hindi po. Ang gusto ko pong sabihin dyan, hindi ko po alam na pera po yung tinanggap ko mula kay Konsehal. Na binigay mo kay Judge, ganon. Iniabot ko lang po. Inabot, binigay, pareho lang yun. Pinakiusapan lang po ako. Madalas ka bang pakiusapan? Iilan lang po kasi kaming pinagkakatiwalaan ni Judge. So, madalas? Marami po kasing kaibigan si boss May mga padala sa kanya, ganon. Padala? Ano? Regalo? Pera? Kahit anong itanong nila sa'yo, wag na wag kang aamin. May ipit naman ako, boss. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ikaw ang pinupuntirya ni Arturo. Ako. Galit siya sa akin dahil natalo siya sa eleksyon. Naiproklama na si Manuel. Ako mas delikado dito. Pinatagal niyo pa kasi yung desisyon niyo Sana hindi na umabot sa ganito. Pinaasa niya ng pinaasa si Arturo na siya yung mananalo dahil sasabihin niyo na illegal yung proclamation ni Dennis Manuel. Dahil di pa nabibilang yung sa ibang mga presinto, pero alam naman natin, ang layo talaga ng lamang ni Dennis Manuel sa kanya. Aba, kailangan lumabas. Na binigyan natin siya lahat ng pagkakataon para patunayan na nanalo siya sa lahat ng presinto. Pareho ko silang kaibigan. At ang kaibigan, nagbibigayan. Kaibigan nyo nga. Kaya nga, binigay ko sa kanya agad yung kopya ng desisyon nyo para hindi na sila umasa ng panalo pagkatapos yung palugit na 15 days. Kasalanan mo. Binigyan mo kaagad ng disclosure si Arturo nang wala pa akong go signal. Oh, tignan mo tuloy nangyari. Wala na tayong supply ng bigas at pakwan. Galit pa sa akin si Arturo. Kaya ko po siya binigyan ng disclosure para hindi na sila mabibigla sa maririnig nila sa korte. Akala ko makakatulong yun sa kalooban niya Yun pala pati ako dinami niya sa galit niya. And what do you expect? You're the bearer of the bad news. Actually, ang sabi sa akin nung kasamahan niya, sinuhulan daw tayo ni Dennis. May nakakita daw sa akin na tumanggap ng makapal na sobre galing kay Dennis. Oy, Caridad. Dati na akong umuutang dyan sa paluwagan ni Dennis.
Noon pa. Utang yun, tandaan mo. Umutang ako para sa pagpapagawa ng bahay ko. Nagkataon lang natapos na yung eleksyon. Yan ang sasabihin mo sa kanila pag may nagtanong sa'yo. Na nakiusap lang ako sa'yo na tanggapin yung pakete galing kay Dennis dahil may bista ako ng mga oras na yon. Naiintindihan mo? Kilala mo ba lahat ng mga kaibigan ni Judge Goles? Yun pong mga bumibisita sa kanya ng madalas. Gaya nino? Judge. Si Sir Arturo po dito po. May mga nagpakuan. Oh, Art. Hindi ka nga nanalo sa eleksyon, pero mukhang maganda yung ari ng mga lupa sinasaka mo. Mukhang matamis itong mga to ah. Sarap yan at masabaw. Sinasalit-salit ko pagtatanim ng palay at pakwan para lumusog yung lupa. Grabe naman ito. Pagkatiyatino sa mga staff mo, Judge. Oh, hali kayo. Maraming pakwan dito. Maghati-hati na lang kayo. Art, maupo ka. Judge, kumustahin ko sana yung protesta na final ko tungkol doon sa resulta ng eleksyon. Naghahanda si Dennis Manuel na manumpa doon sa bago niya opisina eh. May pag-asa pa ba tayo? Huwag kang mag-alala. May ilang araw pa naman bago dumating yung ibang dokumento. Saka nag-iimbestiga pa sila doon sa pinagsususpetsahang anomalya doon sa ibang presinto. Malay mo, baka makatulong ito doon sa decision ko sa ano mo. Baka lumampas yung palugit na 15 days para ilabas ang desisyon mo. Mawawalan ng saysay ang protesta ko. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin yan. I know the law. Pero kung ganyang lagi may ganyang bigyan dito sa opisina ko, malay mo, baka ikaw talaga yung nanalo sa eleksyon. Makakaasa ka, Judge. Kahit medyo natuyuan ako sa bulsa nung kampanya, palagi namang sagana ang lupa ako sa bigas at mga prutas. Gaya nito. Tandaan mo, hindi biro ang umorder ng recount sa isang presinto. Magastos yun at maraming proseso. I know, Judge. Oh, kumusta ang bagong konsihal? Wala na akong nabalitaan sa'yo ha, mula nang tapos ng proclamation mo. Sorry, Judge. Busy-busy na agad eh. Sunod-sunod ang meeting namin ng bagong barangay chairman. Ah, si Andoy. Kaibigan ko yan. Ganun ba? Ikukumusta ka ta sa kanya? No need, no need. Hindi naman nakakalimot yan. Hindi rin man ako nakakalimot sa'yo, Judge. Aba, dapat lang. May election protest para nakahain sa akin yung naging kalaban mo. Yun na nga eh. Ayaw yung sumuko nito ni Arturo. Kaya sobrang laki na naman ko sa kanya. Hindi rin siya makakahabol. Kahit bilangan niyo pa yung resulta sa ibang presinto. Pero hindi yan ang sinasabi ng batas. May mga reklamo pa nakahain sa mga presintong nabilang na. Dapat maayos ang mga yon. Kayang-kaya mo nang ayusin yan, Judge. Kilala naman kita tungkol sa mga ganyang gawain eh. Kayang-kaya nga. Ang problema, hindi matapos-tapos yung bubong ng bahay na pinapagawa ko. Tagal na yan ah. Magkano pa ba kulang? 20 mil lang naman. O sige, padala ko mamaya. O sige. Padala mo na dun sa court interpreter ko, si Caridad Monfero. Pag hindi ako available, alam niya na gagawin niya dun. Alam mo bang may nakabimbing kaso si Arturo Silverio laban kay Dennis Manuel? Alam ko po. Sa katunayan nga po, lagi ko pong fina-follow up kay boss yun eh. Para hindi po abutin ng deadline yung desisyon niya. Para hindi po mawala ng saysay yung election protest ni Mr. Silverio.
Ay, ma'am. Ano po bang gagawin natin dito sa election protest ni Mr. Silverio? Malapit na po yung 15 days after filing na to, ah. May decision na po ba si boss? Alam ko. Pero kaibigan niya kasi pareho yan eh. Ma'am, lahat naman kaibigan ni boss eh. Pero di ba, ikaw yung chair ng revisions committee ng local election. Kayang-kaya niyo na po yan brasuhin, ma'am. Kaysa naman umabot pa ng 15 days na palugit para sa desisyon ng korte. Ma'am, panis na po yung protesta. Take over na po ng out of office si Mr. Manuel. Well, tapos na yung termino ni dating konseho. Pwede ba? Alam ko lahat yan. At malakas din ang kutob ko na pinalalampas talaga ni boss yung 15 days para ma-void yung election protest ni Arturo. Para ang sisihin niya, yung ongoing investigations ng election protest na hindi na-meet yung kanyang deadline. Di malinis papel niya kay Arturo. Kaibigan niya yun eh. Ma'am, let's face it. Hindi matatalo ni Arturo si Dennis. Kasi kahit bilangin pa natin yung mga natitirang election boxes, halata namang onti lang naman yung voting population sa mga lugar na yun, ma'am. Ganito na lang po. Ipaliwanag nyo na lang ng ayos kay Mr. Arturo para maintindihan niyo yung sitwasyon ni Judge Goles na kaibigan niya. Bale, magbibigay ako sa kanya ng kopya ng desisyon kahit walang authority kay boss? Why not, ma'am, di ba? You're doing him a favor. Let's just say na you're saving him. Saving his face. Parang pinapakita niyo na concerned ka kay Sir Arturo. Si Sir Arturo Silverio, isang taong umaasa sa wala. Miss Montero, regardless of the concern you had for Mr. Silverio, you made an unauthorized disclosure of the court's decision to him. Alam mo bang bawal yon? Opo, pero... At alam mo rin ba, bilang court interpreter ng election protest ni Mr. Silverio laban kay Mr. Manuel ay kasalukuyang pandinidinig sa korte noon? Ginawa ko lang po yun kasi 2 days na lang bago maglabas ng desisyon si boss eh. Para baka sakaling bawiin na lang po ni Mr. Silverio yung election protest niya para hindi po masira yung pagkakaibigan nila. But that's not for you to decide, Miss Montero. At dito naman sa perang tinanggap mo mula kay Mr. Manuel. Para kay Judge po, opo. Inamin mo na tinanggap mo ang pera. Ay, pautang po kasi yun ng paluwagan ng office ni Mr. Manuel. Matagal na po yung nakalaan para kay boss pero hindi lang namin maasikaso dahil ang dami po naming hawak na kaso sa korte. Umuutang si Judge Goles kay Mr. Manuel? Opo, para po dun sa nasirang bubong dun sa bahay niya. Kailan nangyari to? Matagal na po yun pero nito lang po naibigay yung pera nung matapos po yung barangay elections. Sigurado ka? Yun po yung natatandaan ko. Caridad, darating ngayon si Mr. Dennis Manuel. Pwede ba ikaw naman na tumanggap ng padala niya? Ang sabi ko kasi ikaw ang hanapin. Mag-extend ka na lang ng time mo itong mamaya at hintay mo ako sa opisina. Dating gawin ba to, boss? Mabuti na yung alam ko, ah. Alam mo na yan. Bahala ka na. Okay, boss. Nandiyan ba si Judge Goles? Hello po. Lumabas lang po saglit. Tanong sa kanya. Sige po. Ay, Judge, dumating na nga po pala yung padala ni... Sa office na tayo mag-upas. Sige po. Ito po.
Good job, Caridad. Maasahan ka talaga. Miss Montero, matapos ang aking investigasyon at marinig ang testimonya laban sa paratang sa inyo ni Arturo Silverio, ay kailangan kong magbigay ng report sa ombudsman na ikaw ay naging kasabwat sa isang malaking krimen. At kailangan ko rin i-rekomenda ang pagpapatanggal sa iyo sa serbisyo. Ano po? Matatanggal po ako? Ma'am, hindi po pwede yun. Ma'am, breadwinner po ako ng pamilya ko, ma'am. Asan po si Judge Goles? Bakit wala po siya dito? Asan po siya? Nakiusap siyang wag nang marinig ang desisyon ko sa harap mo. At dapat mong malaman na alam niya ang kanyang responsibilidad dito sa kakaharapin niyang kaso na ilalatag ko sa ombudsman. Ma'am, hindi po pwede. Ma'am, maawa po kayo sa akin, ma'am. Wala po akong kasalanan. Ma'am, hindi naman po ako tumanggap ng kahit anong suhol eh. Ma'am, asan po ba si Judge? Siya po yung kausapin niyo. Nakiusap po siya sa akin na tanggapin po yung padala ni Mr. Manuel. Tapos binigay ko lang naman po yun sa kanya. Ma'am, bakit ako po yung parurusahan, ma'am? Wala naman po akong ginawa. Hinampot ko lang po yun sa kanya. Ma'am, 10 taon na po, mahigit 10 taon na po ako nagsisilbi sa gobyerno. Tapos ito po yung magiging kapalit. Ma'am, maawa po kayo sa akin. Bakit naman po ganun? Bakit ako po yung parurusahan? Isa pong judge ang sangkot dito. Siya po yung tanungin niyo. Bakit po ako? Alam mo, tama naman si Judge Mendiola sa findings niya. This is really a case of direct bribery. Kahit pa nagpetisyon si Caridad sa korte na huwag siyang idawit sa kaso ni Judge Goles, napatunayan pa rin nakasabwat siya. Ang pagtanggap ng anumang regalo o pabor mula sa taong may kaso, sa ilalim ng poder nila, bribery yan. In this case, pumayag sila na gamitin ang kanilang mga posisyon sa pwesto para tumanggap ng katumbas na pabuya, gaya ng pera. Kawawa naman itong si Montero dahil mabigat ang parusang inirekomenda ng opisina ni Judge Mendiola sa kanya. Hindi ko maintindihan to si Montero. Nagsumite ng petisyon sa korte para ipawalang sala siya. Binigyan pa ng sapat na panahon para makahanap ng mga ebidensyang makakatulong sa kanya. Pero di niya ginamit. In my opinion, siya mismo ay naniniwalang guilty siya. Kahit alam niya na hawak nila ang kaso ni Silverio laban kay Manuel. At alam niya na tumatanggap si Judge Goles ng mga pabor laban sa dalawang yun. Tinanong ko na sa kanya lahat yan. Iisang direksyon lang ang patutungan ng sagot niya. Kahit naman alam niyang mali itong si Judge Goles, sinuportahan niya at kinonsinti pa. Talaga. In the case of Caridad Monfero versus People of the Philippines, napatunayan sa korteng ito na ikaw, Caridad Monfero, ay nagkasala sa ilalim ng Article 210 ng Revised Penal Code dahil sa iyong pagsang-ayon na gamitin ang iyong posisyon upang tumanggap ng suhol kahit na ikaw ay naging daan lamang upang maitawid ang suhol sa ibang opisyal. Ayon sa Ombudsman, ang responsibilidad ng magkasabwat ay pangkalahatan at hindi pang individual. Sa kasong ito, si Caridad Monfero at Roberto Goles ay parehong opisyal ng pamahalaan at sila ay kapwa tumanggap ng mga pabor kapalit ng kanilang serbisyo na nakaatang sa kanilang mga posisyon. Dahilan dito, ikaw, Caridad Monfero, ay hinahatulan ng pagkakakulong ng 4 hanggang 9 na taon, magbayad ng multang 60,000 piso at pansamantalang pinagbabawal sa iyo ang magsilbi sa gobyerno.